Tuluyan ng sinelyuhan o sinementohan mga tol ng Israel etong 16-kilometer underground tunnel ng Hamas. Grabe ang haba nun. 16-kilometer underground tunnel ng Hamas mga tol. Sinemento na, no, sinelyuhan na mga tol ng Israel. Ito, sabi rito sa balita, toneladang semento ang ibinuhos ng Israel Defense Forces sa isang mahabang tunnel na ginamit bilang kuta ng mga militanteng Hamas sa Gaza Strip. Para malaman natin ang buong detalye, samahan ninyo ako mga tol, bigyan natin ng reaction at komentaryo itong balitang to mula rito sa UNTV News. Audio Jungle. Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, baka bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So ang pag-uusapan natin mga kapatid, etong ang balitang ito. Toneladang semento ang ibinuhos ng IDF o yung Israel Defense Forces dito sa napakahabang tunnel na to na ginagamit bilang kuta ng Hamas dito sa Gaza, no? 16 kilometer mga tol ang haba nito. Nitong tunnel na to, binuhusan nila ng semento. Ito, panoorin natin itong balita. Sinelyuhan na ng Israel Defense Forces o IDF Ayan, no? ang underground tunnel na may 16 na kilometro ang haba. Grabe, no? Ang haba nun. Diyan sila siguro nagtatago. Sabi nga rito, ginagawang kuta, ginagamit nila bilang kuta. Diyan sila sumusuot, diyan sila tumatawid sa iba't ibang mga lugar. No? Kapag halimbawa paparating na yung kanilang mga kalaban, diyan sila sumusuot. Pero ngayon, ang ginawa ng Israel talagang sinelyuhan na nila yan. Kung may mga nagtatago pa dun sa loob at hindi makalabas o di nabaon na rin sila diyan sa Sa ilalim ng mga bahay ng sibilyan sa Deir al-Balah sa Gaza. Ang lugar ay mayroong 80 living quarters na nagsilbing taguan ng mga teroristang Hamas at Yan, no? bilang Oh, naka-tiles pa yung CR. control center ng mga ito. 30,000 cubic meters ng semento ang pinadaloy sa loob ng tunnel upang permanente na itong maisara. Sa nasabing tunnel umano, itinago ng Hamas ng mahigit 10 taon ang mga labi ng dalawang tinyenteng sina Oron Shaul at Hadar Goldin. So ang ginawa ng Israel ay hindi lang nila basta tinakpan o sinarado yung mga lagusan. Ang ginawa nila, yung buong tunnel mismo ay sinemento nila, binuhusan nila ng ganitong karaming semento para talagang permanente ng maisara. Kasi nga naman, ang hirap bakbakin yan, solido yan buhos yan Kumbaga sa isang bahay, napakatibay niyan, hindi yan basta-basta kayang masuhin. Buhos yan Mga sundalo ng IDF na na-hostage noong 2014. Hamas ng mahigit 10 taon ang mga labi ng dalawang tinyenteng sina Oron Shaul at Hadar Goldin. Oh, dito itinago, 10 Mga taon. sundalo ng IDF na na-hostage noong 2014 nang atakihin ng Hamas ang kanilang unit sa Rafah kahit may ceasefire. Oh, Ang mga 2014 pa. umatake ay dumaan umano sa nasabing tunnel. Hinihinalang 2014 pa nasawi ang dalawa, ngunit ginamit na pang blackmail ang kanilang mga labi. Enero ng 2025, nakita ang labi ni Shaul sa Gaza Strip at nabawi ng Israel. Nobyembre naman ang isauli ng Hamas ang labi ni Goldin bilang bahagi ng Gaza Peace Plan. Batay sa mapping ng IDF, ilang mahahalagang establishmento ang nasa ibabaw ng tunnel na malapit sa Philadelphia Corridor. Siguro may mga lagusan din dun sa mga gusali na yun. No? Papasok sila dun sa mga building tapos may mga daanan dun papunta sa tunnel, papalabas na sa ibang bahagi ng ng Gaza. No? May Tagal na nitong laban nila, no? Hindi na matapos-tapos. residential area, mga moske, kindergarten, mga clinic, isa pang eskwelahan at isang klinika ng United Nations. Oo, may mga clinic, may mga paaralan, may mga pagamutan. So talagang napakahaba nga nito. 16 kilometer nga, imagine mo 16 kilometer. Diba? Pero hindi ka pwedeng gumamit ng sasakyan dun sa loob, kaya talagang lakad-lakad yun. No? Kabisado naman nila yan kasi sila gumawa niyan We are here next to a house of a terrorist. This is one of the senior terrorists who is the head of the operational naval operations
that led the raids into Israel. Ito, November 14, 2023 pa pala tong ano na to, file na to, itong video file na to. Pero itong balita kasing to bago lang 14 hours ago. Itong pagbuhos ng semento ng Israel Defense Forces dito sa 16-kilometer tunnel na to. So ibig sabihin hindi na talaga to magagamit pa. His house is right next to a school. His house is 200 yards from the hospital Mm-hmm. of Rantisi. Next to his house, there is a tunnel. Sobrang lapit lang mga pagitan no? Nakalipas na mga linggo, tinangkapan ng Hamas na i-restore ang nasabing tunnel na labag sa umiiral na ceasefire. Sa pinakahuling operasyon, 3 target sa nasabing istruktura ang pinasabog ng IDF. So tinangkapan nilang itayo ulit o i-restore ulit. Hindi itayo. Kumbaga ayusin para magamit pa ulit. Pero para hindi na nga mangyari yon, tuluyan na siyang sinelyuhan. No? Sinemento na napakatibay nun, concrete yun. Upang tuluyang madismantel ang mga terorista. עם כל כלי הנשק, עם כל ההיערכות שלהם באותו With all their weapons, with all their preparations in the same place. Kung meron pa silang mga armas na nandoon din sa tunnel at hindi pa nila nakukuha, kasama na rin yun dun sa masisimento. מקום. אני חשבתי שזה יהיה אסון. Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. I thought that would be a disaster. אבל כן חשבתי But yes, I did think we could extract everyone and we did it in the end in the way that familiar to you. Akala ko tapos na yung laban nila rito sa Hamas pero hindi pa rin pala Kasi ngayon nakatutok ang mundo sa laban ng Israel at saka sa Hezbollah dito sa Lebanon. Pero ang dami nilang operation ngayon. Pero may Hamas sila, may Hezbollah sila, may Iran pa sila. Hindi pa nga nila tinatarget yung Houthi dun sa Yemen שנוכל לחלץ את כולם, ועשינו את זה בסופו של דבר בדרך המוכרת לכם. Raven Campos, UNT Ito yung mga ginagawa nila ngayon mga tol. Ako talaga ang hangad ko mga tol. Wala naman ako pinapanigan sa kanila no? May kanya-kanya silang dahilan at ipinaglalaban. Di naman natin pwedeng pigilan yun di ba? Pero ako kasi naaawa ako dun sa mga nadadamay, sa mga sibilyan na nadadamay na wala namang kinalaman. Wala namang, kumbaga hindi rin gusto yung mga ganitong nangyayaring kaguluhan dyan. Yung tipong wala silang magawa kundi umiyak. Ayon nga sa balita, ayon sa balita to mga tola. Napakaraming mga bata ang napinsala na damay dyan sa gulo na yan dyan sa Gaza. Ngayon, sino sisisihin natin? Israel? Hamas? Hindi natin pwede sisihin yung mga Palestino kasi yung iba dyan mga tol, hindi naman talaga nila gusto yung nangyayari dyan Diba? Kahit sa Israel mga tol, hindi rin gusto nung ibang mga Israeli yung nangyayari. May mga iba dyan tutol din sa ginagawa ng kanilang gobyerno, diba? O talagang ito'y nakatadhana at kasama sa propesiya na kinakailangan mangyari bilang palatandaan ng ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus. Kasi kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay naniniwala sa Bible, ikaw ay naniniwala sa banal na kasulatan, nakasulat talaga yun Sa mga huling araw, ito yung mga kakaganapan, ito yung mga palatandaan na malapit na ang araw ng paghuhukom. Anong inyong masasabi tungkol dyan? Pwede kayong magbigay ng inyong sariling komentaryo, pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion, reaction, comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol. Peace out.